BRB, Balitang Radyo ng Bansa. Ito ang mga nagbabagang balita ngayong araw. Eleksyon 2025, pagbabawal ng baril sa papalapit na halalan, ipinatupad simula ika-12 ng Enero. PPS, umiigting na tensyon sa dagat ng kanlurang Pilipinas. NASA, nagpaplanong alternatibong paraan para sa Mars Sample Return Mission. Eleksyon 2025, pagbabawal ng baril sa papalapit na halalan, pinatupad simula sa ika-12 ng Enero. Pinatupad ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang isang malawakang pagbabawal sa pagdadala ng baril simula ika-12 ng Enero. Ang opisyal na simula ng panahon ng halalan para sa nalalapit na midterm elections ngayong taon. Ayon sa tagapagsalita ng PNP General John Fajardo, magsasagawa ang mga tagapagpatupad ng batas ng mga checkpoint sa mga piling lugar bilang bahagi ng kanilang hakbang upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ng halalan. Bilang pangkalahatang alituntunin, tanging mga lehitimong pulis, sundalo at mga miyembro ng ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas na nakasuot ng kompletong uniforme at mga opisyal ng tungkulin lamang ang pinahintulutang magdala ng baril sa buong panahon ng halalan. Ani ni Fajardo sa isang press briefing sa Campo Crame nitong Lunes. Umiigting na tensyon sa kadagat ng kanlurang Pilipinas. Isang submarinong drone na pinaghihinalaang mula sa China ang narecover sa karagatan ng gitnang Pilipinas. Sinabi ng pulisya noong Huwebes na nagbabala, potensyal na implikasyon at pambansang seguridad. Natagpuan ng 3 mangingisda ang drone noong Lunes sa paligid ng 9 na kilometro o 6 na milya sa baybayin ng San Pascual sa lalawigan ng Masbate. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa dagat ng kanlurang Pilipinas na si Commodore J. Tariela, ito ay nangyayari sa nakalipas na ilang taon. Kailangan pa natin ng detalyadong pagsusuri. Ano ang mga datos na nakukuha nito? At malinaw naman, nilalabag nito ang ating mga karapatan sa soberanya. Ani ni Tariela. Tingin dito ng historiador, militar at masunuring pandepensa na si Jose Antonio Custodio na posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng karagatang Pasipiko ang kanilang hukbong pandagat na kagamitan o mga sasakyang pandagat. May magandang ulat ngayon tungkol sa isang proyekto ng NASA na tiyak na magpapalawak sa ating kaalaman tungkol sa Mars. Isa sa mga posibleng solusyon ay ang pagpapabuti ng disenyo ng mga sasakyang pangkalawakan upang mapadali at mapababa ang panganib ng misyon. Ang layunin nila, makakuha ng mahalagang datos mula sa Mars tungkol sa kasaysayan ng planeta, pati na rin ang posibilidad na magkaroon ng buhay doon. Oo nga, at kasulukuyan ng mag-iipon ng sample ang Perseverance rover na tiyak na magbibigay ng ating impormasyon tungkol sa pisikal, kemikal at komposisyon ng Mars. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang NASA sa mga darating na buwan, kaya abangan natin ang mga susunod na balita. Ang misyon na ito ay isang malaking hakbang patungo sa pagpapalawak ng ating kaalaman sa planetaryong agham. At yan ang ating update mula sa kalawakan.